Good morning, Bing Reyes po yung lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. The Gospel is according to the Gospel of St. Luke, chapter 7, verses 11 to 17. Yung pumunta sila sa bayan ng Nain, sa Bukana, tama-tama, kasama niya yung mga apostoles, tama-tama pagdating nila at the entrance of the town, may nakita silang funeral procession. May ililibing. Tapos huminto sila. Tinignan nila yung madaming tao na sumama sa paglibing. Kaya tinignan mo na nila, pinanood nila. Ililibing pala ay isang batang lalaki kaysa isang anak ng isang byuda. Kitang-kita ang pakikiramay ng maraming tao sa byuda. At kitang-kita din ang pagdadalamhati, paghihinagpis ng byuda. Imagine, kaysa-isa mong anak, kung saan ibinuhos mo ang iyong pagmamahal buong buhay mo, ay pumanaw na. Kaya, hindi masukat ang hinagpis, ang pagtatangis nga nararama na pinagdaraanan ng byuda, ng ina. Yung nakita ng ating Panginoon, ang tagpong yun, agad-agad nadama niya ang hinagpis ng nagbabangutan ng ina. Ang pagtatangis ng ina, at agad-agad napuno ang ating Panginoon ng awa. Wala nga nakakapansin sa ating Panginoon dahil nga lahat ng mga tao nakatuon doon sa paglibing. Kaya, ang ginawa natin Panginoon, ang Panginoon natin ang lumapit. Lumapit siya sa dumadaan nga maglilibing pa lang. At sa kanyang pagpalapit, yung nagkakarga ng bangkay ng batang lalaki, huminto naman sila. Pinakita nila nga papalapit at ating Panginoon, huminto sila. Huminto sila. Dahil nga, kilala na ang ating Panginoon. Huminto sila. Pag hinto nila, lumapit ating Panginoon. Doon mismo sa nakaimlay ang katawan ng ililibing at batang lalaki. Tapos, hinipo niya ang bangkay. Hinipo niya ang bangkay. Tapos sabi niya, bumangon ka. Agad-agad nabuhay ang batang lalaki at bumangon. Pinatayo niya at binigay niya sa iyong ina. Ito na ang iyong anak. Hindi masukat ang kaligayahan ng ina. Ngunit, higit pa sa kaligayahan na nabuhay muli ang kanyang ina, ang kanyang anak, ay ang paglabis ng pagkagulat. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang pangyayari. Paano ang namatay, nabuhay uli? Paano ang nawala, binibigay sa kanya? Tumigil ka na sa iyong pagtatangis. Ito na ang iyong anak. Binabalik na sa iyo. Ang nawala na, ibinalik. Ang pagtatangis napalitan ng tuwa. Kaya sana ang pagbabangutan ay naging pagdiriwang. Pagdiriwang ng buhay, pagdiriwang ng muling pagkabuhay, pagdiriwang ng biyaya ng may kapal. Dahil sa Kanya,
Walang imposible. Napansin nyo? Dahil sa labis nga, dalamhati, pigati at pagtatangis, hindi na nga nagawang pansinin ng biyuda ang ating Panginoon. Dahil para siyang binagsakan na ng mundo. At damayon ng ating Panginoon. Kaya siya naawa. Wala na siyang inaasahan pa. Dama din yun ng ating Panginoon. Yung kanyang pagka-hopeless. Tinanggap na niya nga wala na. Ano ginawa ng Panginoon? Ang ating Panginoon ang nagkusang lumapit dahil naawa siya. Binuhay uli ang anak na lalaki at sinabihan niya ang kanyang ina, tumigil ka sa iyong pagtatangis. Dahil ito na ang iyong anak, binabalik na sa iyo. Gulat na gulat, mahirap tanggapin. Pero ang pagtatangis, napalitan ng tuwa. Napuno siya ng kaligayahan at pasasalamat. Hindi ba niya alintana kung paano nangyari? Nagulat na. Hindi inaasahan. Pero nangyari. Nagpapasalamat siya. Dahil sa kabutihan, pagmamahal ng ating Panginoon. Yung akala mo talaga wala na, biglang gagawa ng paraan ng ating Panginoon. Ito yung isang halimbawa sa banal na kasulatan nga nagpapatunay nga God will make a way where there seems to be no way. Ito yung nagpapatunay nga nothing is impossible for God. When we have given up everything, we are hopeless. Nada, no more. But God will do something. Ito yung nagpapaalala sa atin, huwag mawala ng pag-asa. Bakit? Dahil may Diyos pa. At kung wala na tayong magawa lahat, siya, meron pa siyang pwede gawin. Dahil kaya pa niya gawin. Wala nga tayo dati, di ba? Tapos nilikha niya tayong lahat. Binigyan tayo ng buhay. Sa kanya galing itong lahat. Nasisilayan natin kagandahan ng mundo. Kagandahan ng buhay. At kung sa isang idlap na wala ang lahat, isa lang tugon. Diyos lang. Kagulat-gulat man. Hindi man natin alintana, hindi natin mawari kung paano. Yan ang katotohanan ng Diyos. Pagkalooban niya, pag gusto niya. Pag naawa siya, gagawin niya. Kaya nagawa nga ng isang Diyos na naging tao at nagpangamatay sa krus. Dahil naawa siya sa atin. Yung nga kaysa-isa niyang anak, sinakripisyo niya. Ano ba ang hindi kaya niya gawin? Yung wala na tayong maisip dahil ganito lang, pag-iisip natin ganito lang. Kaya niya lahat. Kaya huwag mawala ng pag-asa. God will be there in our darkest hour. Asahan. Yang sinag ng pag-asa ay tatanglaw sa ating daan at muling liliwanag ang ating buhay. Pangalawang punto. Tumigil ka sa iyong pagtatangis. Binabalik na sa iyo ang iyong anak. Binabalik na sa iyo ang nawala. Naalala niyo yung the parable of the prodigal son? Ang talinhaga ng alibugang anak. Yung naglayas, yung bumalik na. Ano ginawa ng ama? Tinanggap. Nagbunyi, nagdiwang.
dahil bumalik na ang anak. May dalawang bagay na ginawa. Maliban sa pagdiriwang, pagbubunyi, pinakatay yung pinatabang mga hayop. Maliban doon, sinabi ng ama, ibigay sa kanya ang pinakamagarang robe, pinakamagarang damit, at isuot sa kanya ang singsing ng mga amo. Ano ibig sabihin? Binabalik sa kanya ang katayuan na siya'y amo uli. Nawala na yun eh. Naging alipusta na siya, magdaging duka na siya. So yung bumalik siya, binabalik ang kanyang katauhan. Pinasuot sa kanyang pinamagarang damit. Tanda nga siya ay amo uli. Tanda nga hindi na siya duka. Tanda nga kabilang na siya uli sa mag-anak ng ama. At pinasuot sa kanyang singsing. Tanda ng binabalik sa kanya ang kanyang kapangyarihan bilang isang amo. Yun ang ibig sabihin. Itigil mo ngayong pagtangis. Binabalik na sa iyo ang iyong anak. Ang nawala ay binabalik sa iyo. Kung mangyari man sa ating buhay, may nawala, may mabigat na pasanin at tagdusa tayo. Alam ng Diyos yun. Ang lahat ng luha at tumulo, nahulog galing sa ating mga mata. Ang lahat ng pagdurusan na naramdaman natin dito, sa araw at gabi, sa bawat oras na inagpis, dama ng Panginoon yun. Alam niya lahat ng ating pinagdaraanan. At sa kanyang panahon, sa kanyang kalooban, ibibigay niya sa atin ang nararapat na biyaya na manggagaling sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Kaya laging tandaan, sa buhay, huwag mawala ng pag-asa. Laging tandaan, may Diyos. Nawala na lahat, may Diyos. Sapat na yun. Parang buhay ay muling magliwanag. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless all.